Mayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan ug sa atong mga suking tipaminaw sa 98.5 sa atong nga station dinhi sa Bais ug sa atong mga nagasubaybay sa itong nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. So this morning atong pagapadayon paghisgot ang mahitungod sa pag rapture or kining pagbalik sa Ginoo, pagkuha sa iyang mga tumutuo. Now, balikon ako ang first advent ug dunay gitawag og second advent, managlahi na sila. So mga kaigsuonan, karon nga kabuntagon atong tagaag emphasize no ang emphasize na to ang mao nga pagtunob ni Jesus Christ sa mao nga panganod kung unsa kini kapamaagi. Nagiingon dinhi sa pulong sa Ginoong Dios in the book of Matthew chapter 24, verse 29 to 30. Immediately after the troubles of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, the stars will fall from the sky, and the powers of heaven will be shaken loose. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. He'll send out his angels, verse 31, with a loud trumpet blast, and they'll gather his elect from the four winds, from one end of heaven to another. Now, according to Psalm, ang kini nga dapit, ang kini nga portion din sa Bible, it is sa second coming na niya, mo itong pagtunog. Misteryoso kini nga mga butang atong paghisgutan, no? I hope nga sa mga naminaw na to karon, kung mas maayo naa ka mo'y mga bullpen or naa ka mo'y Biblia diya sa inyo ha, aron nga diin maka-follow ka mo or maka-take note ka mo or maka-record ka mo, or kung naa ka mo sa station nagpaminaw sa atong radio sa frequency, mas maayo maka-record ka mo, or pwede po din no ma-abli ra gihapon no sa sa social media atong account Buhing Kamatuoran 101. Now kining giingon din hiya, kining gitawag og then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Naghisgot sa pulong sa Ginoong Dios in connection ini in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 down to verse 17. For we declare to you what the Lord has told us to say. We who are alive and remain until the coming of the Lord will no means precedes those who have died. With a shout of command, with the archangel's calls, and with the sound of God's trumpet, the Lord himself will come down from heaven, and the dead who belong to the Messiah will rise first. Come down from heaven, then we who are alive and remain will be caught up in the clouds. Will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air. So this is it. Ang giingon dito sa Matthew chapter 24 verse 31, nga din ang Ginoong Hesukristo munaog siya sinapnay sa panganod. Unya kita, so mao ni ang panganod, sinapnay siya, and then kita mutagbo kita niya dito sa panganod, meet in the air. So, I would say that it is for the rapture. Ang katong gisgutan sa Matthew, for the rapture. Dili ito siya sa second coming, katong gitawag na ang iyahang pagtunog. Motong iyahang gitawag og pag-rule for 1,000 years. Munang moingon ko, dili pa kini. Kay in the book of Revelation, doon na po'y naka sulat dito belongs lang sa mao nga second coming, pag-rule ni Jesus Christ. Ang second coming is mo na siya ang pag-rule ni Jesus Christ. But ang rapture, during sa rapture, is mao pa na ang iyahang kanang gitawag o pagsakgaw. Then after sa rapture, doon na pa dayon na siya mahitabo nga tribulation period. Ang uban mo tuo og mid, but pasabod mid,
kanang giingon nga tunga-tunga 7 years mobalik ang Ginoo. And after 7 years munaog na pud ang Ginoong Dios. But ang uban gitunga ang 7 years ay hanglaruhon, gitunga ang 7 years 3 and a half. So sa 3 and a half mobalik ang Ginoo. So kita sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo no, before gyud kay nga naman ang word diha nga caught up is it means i-separate ta sa Ginoo. Ilahi ta sa Ginoong Dios. Sa kining mga tawhana nga wala mo tuo. So ang uban no, moingon ang uban nga diin adto sa post. Ang uban moingon pud sa mid. So ang uban pud sa pre or before tribulation mo na ang pre. So ang ato lang sa pulong sa Ginoong Dios that importante nga dili kita ma-appeal sa maunga tribulation. So ang atong ginabarugan pre-tribulation. It means dili ta ipa-appeal ni anang mga butanga. Well anyway, what if pastor nga magtuo kami og mid-trib? Wala man puna, wala man tay mahimo ni ana og mga puna. And wala pud koy dili pud ko maging dogmatic sa ako nga bahin kay basin pud di ay og kay wala man gyud pud nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga pre-trib mo balik siya. Wala man jud nakabutang diha. It is just only a thought huna-huna lang kini man sa mga Bible scholar, which is atong gitan-aw o sakto man pod ang mga referensya. So kung mid-trib man gani, so dili na sila makatunog din putay mahimo ni ana as long nga diin rapturon kita, apilon kita sa pagkuha sa Ginoong Dios. But the question is this: kinsa man ang kuhaon sa Ginoo? Dili kita no mo vary sa post, mid o pre. Dili sa tanan to na isgutan karon. But the question that we're going to ponder is kinsa man ang kuhaon sa Ginoo? Kay mobalik mong Ginoo naghatag siya signs na asay sa mga signs no kato atong gipangbasa gahapon. Ingon sa dia sa pulong sa Ginoong Dios sa verse 31, He'll send out His angels with a loud trumpet blast, and He'll gather His elect from the four winds, from the end of heaven to another. Ingon din higin sa pulong sa Ginoong Dios 36, No one knows when that day or hour will come, not the angels of heaven, nor the Son, but only the Father. Because just as it was in the days of Noah, so it will be when the Son of Man comes. In those days, before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage right after the day when Noah went into the ark. They were unaware of what was happening until the flood came and swept all of them away. That's how it will be when the Son of Man comes. At that time, two peoples will be in the field. One will be taken, and while one will be left behind. So, kinsa ang kuhaon? Doon ay gingon diri doon ay makuha, doon na po'y mahabilin. Dili na ingon pili-pili ha. Klaro ho na to ni. Ang Ginoong Dios, wala gyud ang Ginoo nagahuna-huna sa pagpili-pili. Kay gusto gyud sa Ginoong Dios nga ang tanan maluwas. Mogi kana mga luwas ang tanan. But kinsa man ang gapili? It is not God. Ang gapili ang tao pag-response. Nag-offer ang Ginoo, pero ang tao refuse. Nag-offer ang Ginoong Dios, and then ang tao refuse. Munang tungod kay dunay pupila lang mipili, mo na sila ang napili nga mahimong kuhaon sa Ginoo. That's the point. Simple lang. Mo na sila mahimong mapili nga pagabalikon sa Ginoo. Nasabtan na to. Mao kanay gitawag sa pulong sa Ginoong Dios. In the other word, rapturon, sakgawon, pagakuhaon sa Ginoo sa kalit. Munang giingon diha naagi mahabilin man inig rapture, inig kuha sa Ginoong Dios tingog sa trompeta, dunay tingog sa trompeta ang anghel sa Ginoong Dios in verse 31. Mo to, He'll send out His angels with a loud trumpet blast, and He'll gather His elect from the four winds, from the one end of heaven to another. And then giingon din sa verse 40, at that time, two people will be in the field, one will be taken, and one will be left behind. So, doon naging mahabilin. Kinsa maning mahabilin? Katong mga wala mo tuo sa pulong sa Ginoo. Katong wala mo tuo ni Hesus Kristo
ingon nga manluluwas sa ilahang kinabuhi o Ginoo. Kung ikaw Ginoo gani, it means kung ang imong Ginoo karon si Santo Niño o ang imong Ginoo si San Isidro Labrador, dili na mao. Dapat si Jesucristo ra gyud imuhang Ginoo ug manluluwas sa imuhang kalag. Kung ikaw Ginoo gani, it means imong tong biyaan. Kung di kina mo biyaan kana nga mga klase nga Ginoo si Maria uban pa na, kay Jesus Christ ra jud ang Ginoo. Siya ang Ginoo, siya ang mobalik. Munang ang mutuo niya, mura ang makuha. Munang sa verse 41, 2 men will be grinding grain at the mill, one will be taken and one will be left behind. So keep on watching because you don't know on what the day your Lord is coming. Your Lord is coming. Gi-emphasize din niya second person nga diin imuhang Ginoo si Jesus Christ. Your Lord will come. Our Lord will come. Kay daghang mga Lord. Ang mga signs gihatag kana as marka nga naa kitay basihan nga hapit na mobalik ang Ginoo. Hapit na mobalik ang atong giila ra gyud nga Ginoo. Ang Ginoo sa uban dili man si Jesus Christ. Kaya ang ilang ginapistahan dili man si Jesus Christ. Si Maria man, ang santos man uban pa na. Muna we should learn this. We should be aware ni ini. So katong mga naminaw no, I hope unta ang mahigmata kita. Tungod kay kini mga senyales di ay kanang eclipse uban pa na, mga senyales na. Ang delikado diha kung ini eclipse wala na hayag yun. Pasalamat kita kay may hayag pa. Pasalamat kita kay may bulan pa mohayag. What if adlaw di na mohayag, bulan dili pa gyud mohayag. So delikado. Ug ang mahulog na ang mga uban pang mga timaan. So di na to na paaboto no. Mapasalamaton kita ang atong response is mapasalamaton kita tungod kay kagawas na gatinuod na ang mga propesiya, ang mga saad sa Ginoong Dios, ang mga ipanulti ni Jesus Christ. It is Jesus Christ when nagsulti ni ini. So mapasalamaton kita ni ana, dili kita man nagkaguol mga kaigsuonan. Katong mga nakasabot, di kita makaguol. So katong mga wala pa kasabot, pasabta sila. Hinawta no? I-share ninyo kini. Ini mga simpleng kamatuoran nga diin klaro o nga diin magpasabot sa atong matag-usap. God bless. Nauta nga ikaw padayon mga lagad sa Ginoo. Diha lang kang Jesus Christ ug padayon mo tuon sa pulong sa Ginoong Dios. Daghang salamat.